how dance the Lord, no? Ang description mo sa kanya is yung kanyang sayaw is a wild stallion. Have you seen a wild stallion? Nakita ba kayo ng stallion? Isa po siyang klase ng napakalaking kabayo na nakulay itim. Alam niyo pag nagwala yun, talagang hindi mo malaman kung anong gagawin. The Bible described that that's how David danced to the Lord. Kaya nga yung isa niyang asawa, kinukisay siya, ano nangyari sa kanya? Hindi siya nagkaanak. So, yeah. So, praise the Lord sa mga nag-birthday at mag-birthday pa. Salamat sa inyo, sa inyong special number. We know that you are seeing that for the Lord. Sige, manalangin po tayo ng sabay at tayo po manalangin. Panginoon, sa mga oras pong ito, thank you, Lord God, for the whole year of our experience sa buhay namin sa mundo ito. Thank you, Lord, for your grace. Nabinigyan niyo po kami, Lord God, ng panibagong year ulit, Lord God, to celebrate your goodness sa buhay po namin. Nawa, Panginoon, ay the more po namin nakikilala, Lord God, ang kabutihan mo sa aming buhay, the more, Lord God, nawa na lumalalim din, Lord God, yung aming ugnayan po sa inyo. May this year, Lord God, na parating, dalahin ko po ang bawat isa, patuloy po, Lord God, na kumilala sa iyo, sumunod sa iyo kalooban, at patuloy, Lord God, na magtiwala sa anumang sitwasyon ng kanilang mga buhay. We bring back all the glory to you, in the name of Jesus. Amen and amen. So, have you ever experienced sa buhay natin yung natawag na unexpected moment? Ano ba ibig sabihin ng unexpected moment? Kagaya po namin, sa pamilya ko po, hindi po talaga namin in-expect talaga na one day in our life, we will go to Korea and minister to people like you. Wala po talaga sa isip mga katanungin niyo po ang misis ko, hindi namin napag-usapan yan, na kami ay one day, we pray to the Lord that we go to Korea and we will minister to the people there. Wala po talaga. Kaya tawag po namin dyan, unexpected moment. At hindi lang po yan. Marami rin po yung mga naging unexpected moment po namin. Kagaya na po nung na-disgrasya po ako sa motor. Unexpected po yun. Yung moment na yun, kwento ko lang po para maintindihan po namin yung aking introduction, the word unexpected experience. Yung time kasi na yun, ay yung likod po ay nung nasa Pilipinas ay nagpupudpad na po ako noon. Meron, yung week kasi na yun, meron pong hours na kailangan i-hit ng isang rider para makuha yung bonus na 1,500. I think that's 60 hours. Then, nung time na yun, Sunday na yun Sunday, ginawa ko, 12 hours na yung kinuha ko kada slot para makuha ko siya. Then, nung nakita ko dun sa application ko, kulang pa siya ng 3 hours. So sabi ko, wala, hindi ko maisaya yung 1,500. So nag-test ako kay miss ko, sabi ko, another 3 hours pa ako. At sabi niya, kinabahan daw siya, nag-test ako ng June kasi gabi umuulan. Pero dahil nga more than 12 hours na akong nagbabiyahe sa Baguio, talagang exhausted na po ako. Sabi ko, wala na ko na kaya. So ginawa ko, kinuwit ko yung application ko at umuwi na ako. Then sa aking pag-uwi, nag-reflect doon, sabi niya, you hit the hours. So nag-reflect doon sa may kinita ko na 2,500. Tonto ako talaga ako. Sabi ko, wow, praise the Lord. Kaya bumili ako ng hapunan din gabi na yung mga alas 11 siguro ng gabi na, alas 10, no? Alas 10 na, bumili ako ng favorite nilang Senior Pedro, di ba? So, relax na lang yun. Ako yung biyahe kasi pauwi na ako, hindi na ako nagmamadali. Then, suddenly, a car, yung masungad sa akin, yung nasa harapan ko, narinig ko naman siya actually, bigla siyang nag-revolusyon siya. Meron po kasalubong na pick-up tsaka yung car na yun. Ang ginawa, in-overtake niya yung pick-up na yun. Of course, counterflow na siya. Ako po yung tinumpok niya. Ang bilis ko na pangyayari. Split seconds po yun. Narinig ko naman yung car, kaso nga lang, parang hindi na ako nakapag-react sa moment. Nagulat na ako. Nakadapa ako doon sa kalsada. At sumisigaw yung driver ng truck, ay driver ng pick-up, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Yung pinarinig ko sa kanya. So ako naman, consciously, ginagalaw ko yung kamay ko. Sabi ko, parang wala naman mainit kasi ang dugo mainit, di ba? Gabi yun mainit ang dugo. Sabi ko sa likod ko, nagagalaw ko naman. Kung may fracture ako, sigurado makaramdaman ko yan, sabi ko. So, ginalaw ko yung paa ko, okay naman. Basta sigaw na sigaw yung truck, yung driver ng pick-up na yun kasi nga nakita yung panawibad. So
to make the long story short, wala po nangyari sa akin. Minor injury na po, gas-gas. Pero yung motor ko po na nasubsob doon sa 5 feet na drainage. Meron po akong picture niya sa YouTube. Kaya kung sumama ako sa motor doon, malamang durug-durug yung matawan. Tapos yung ngayon, isang rider din, tumawag ng police kaya nagkaroon ng investigation. Na-hit and run po ako during that time. Hit and run po ako. At umiyak ako kasi nga sabi ko, Lord, bakit ganon itong pinaghahanap buhay ko para buhay ko ng pamilya ko, nasira din perfect. Yung pa yun, yun yung dilemma ko noon. Kasi bago yung motor ko. Bagong click 125 yun eh. Kumbaga para bang wala akong ginawa, hindi punasan yun, na daming mga di ba? Kasi nga, ito yung pinaghahanap buhay ko, change oil talaga. Hindi pa inaabot yung 1,000 na change oil ko na siya. Pero yung time na yun, nagtanong ko sa Panginoon, Lord, bakit hindi protektahan itong pinaghahanap buhay ko? Samantarang layunin ko lang naman para sa mga pamilya. Kaya mismo, umuwi nga ako, sabi ko, sabi ko, bakit? Ito yung Senyor Pedro, naitingat ako. Hindi siya makapaniwala, naitingat ako, umuwi ng bahay. Diba? May dyan yung mga police. So yun yung mga unexpected moment na nangyari sa ang buhay ko. At yun na po yun, sunod na po yun. Nag-flare up po yung condition ko, yung buong katawan, kasi nga parang na-stress ako during that time. Hanggang sa nakahiga na lang ako sa bed. For how many weeks? Umaalis sila. Dati ako yung umaalis. Ngayon sila na yung umaalis, ako na iwan sa bahay. Yan yung mga unexpected moment ko during that time. Sabi ko, Lord, ba't nangyari sa akin? I questioned the Lord during that time. Bakit nangyari sa akin? Pero samantalang, Lord, ang iniisip ko lang naman, bubuhay ko ng pamilya ko, ano man yung mangyari. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. I will do everything for them. Tapos dumating yung mga moment na yun. Sabi ko, Lord, naging masama ba ako sa iyong harapan? Naging masama ba ako ng mo? You know, those unexpected moments. At sometimes, it's hard to move on that moment. Di ba minsan meron tayong minsan sinasabi, pangkano nyo sa mga Kristiyano, lalo pag sa mga bagong sumusunod, ito yung word, kung kailan ako naglilingkod sa Diyos, parang doon dumadami ang problema ko. Totoo ba ito? Sabihin, you are now in the valley of unexpected circumstances. Na tingin natin pag naglingkod tayo sa Panginoon, para bang yung daan natin is napakaganda, napaka-smooth, at lahat ng mga balakid haharangin ng Diyos. Di ba? In fact, hindi eh. Kabaliktaran yan. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na maraming testing and trials sa buhay. Yung mga hindi mo ina-expect na mangyayari. Ang tawag dyan, unexpected circumstances. But you know what? But ultimately, those unexpected circumstances, moment or situation, ultimately become your valuable ally. You know what? Doon ko naisip, habang nakahiga ako doon sa bed, na kailangan ko palang maglingkod sa Panginoon. Kasi nga, for 2 years, nagpasa po ako ng sabbatical leave doon sa church sa Baguio para magpahinga ako sa ministry. Because for the past 14 years, wala po akong bakasyon. Ministry, araw-araw. Kasi yun yung pagkatawag ko eh. Araw-araw, dala ang Biblia, Bible study, visit dyan ng mga kapatiran. Kahit walang pera, naglalakad pa rin kasi nga, meron tayong hope sa Panginoon na pagpapalain tayo. Hindi na pagpapalangin. Nasa po namin numis ko na wala tayong makain sa loob ng isang araw. Hindi sa loob ng isang linggo. Alam niyo po yung tamban? Alam niyo po yung tamban? Yung maraming tinik, di ba? Mura lang po sa Baguio yun. 35 pesos 1 kilo. Sabi ko na bibigay. Buto kasi sa inyo pinamimigay, di ba? Ha? Maang sa dami kasi sa kanila. Oo. Yun yung pinakamurang isda sa Baguio. Alam niyo ginagawa ng isda? Bibilihin niyo po yun. Ulam namin 1 linggo, hahati niya sa gitna. Sabi ko sa mga anak ko, anak,
Mag-uulam tayo ng isda. Masarap po. Minumotivate ko sila kainin na motivate. Alam ko mga anak ko yan. Kumatawa sila. Sinasabi ko pa na yung soy, no? Sabi ko, tubuyan ng pato. Di ba? Masarap yan, di ba? Pero habang sinasabi ko yun, alam niyo po yung parang may kutsilyong nakatasak doon sa puso ko. Na habang kinakausap ko itong mga anak ko, in the back of my mind, I'm questioning the Lord whom I'm serving. Sabi ko, Lord, ba't nangyayari sa amin ito? Naglilingkod naman ako sa iyo. Alam niyo po, may isa sa Session Road, dumaan kami. Ito si Pay, bata pa to, nasa balikat ko. Galing kami ng Bible study during the time. Nandoon po yung Jollibee. Tinuturo niya yung French fries. May McDo. Alam niyo po, hindi ko siya kayang bilhan ng isang French fries during that time. Kasi bakit? Sa 10 piso yung pera ko noon, kakaluhin ko siya pag uwi namin ng bahay. Alam niyo po, bila isang tatay, napakasakit sa akin yun. Sabi ko, Lord, inutil na ba ako na hindi ko may-provide yung kailangan naman? You know what? Those unexpected moments sa paglilingkod namin sa Panginoon, alam niyo po mga kapatid, yun din yung nagdala sa amin para maging matibay kami ngayon sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ko kay Ministro, ano ngayon kung ano yung mangyari sa atin? Nawalan tayo ng pera? Sanay naman tayo na walang pera. Nabuhay ka tayo na walang pera. Ibabad tayo ng Panginoon sa pagiging walang pera. We know how to live without money. Sabi ko, ano makakatakutan natin? Those unexpected moment na namin sa paglilingkod namin sa ng mga anak ko, it become now our great ally. Kasi bakit? Tutunan po namin na magtiwala sa palad ng Diyos. Kaya mga kapatid, I know, marami sa atin ngayon dumadaan ng mga ganyan mga bagay. Unexpected moment. Bakit ko ito sinasabi? Na minsan, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, we encounter more unexpected problems sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi, hindi ka nag-iisa sa problema. Open our Bible in Luke chapter 2, verse 6 and 7. Ayan. Okay po. Atin mo sa nating Bible sa Luke chapter 2, verse 6 and 7. And this is the last message of Christmas season, this 2024. So ito po yung last Sunday. Ano sabi doon? Basahin po natin mga kapatid. Sa screen po, sabi doon, while they were there, the time came for the baby to be born. Verse 7 said, she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them. We know the story. We know the story of the nativity of our Lord Jesus Christ. Year by year, iba't ibang klaseng pagpresenta, pagpapakita kung ano talaga yung nangyari sa panganakan ng Panginoon. Alam natin yan. At nais ko pong ibahagi sa mga oras kong ito, the title, Predicted but Not Expected. Life found in unexpected places. So in Luke chapter 2, verse 6 and 7, the birth of Jesus Christ is the humble manger, highlights how life, hope, and divine purpose often emerge in unexpected places. Just Mary and Joseph found Jesus in a simple, ordinary setting, a manger, life most transformative moments can occur in the midst of simplicity and hardship. If you are a Jew, kung isa pong Hudyo, isa kang sabihin Pharisee, isa kang Sadducee, isa kang ruler of the Jew, leader, alam na alam mo ang the coming Messiah. Why? Because that is already prophesied in the Old Testament. Clear sa mga Hudyo na one day sa kanilang buhay may darating na pinuno at tagapagligtas. They are already predicted that
the Messiah will coming on one day. But the problem is, hindi nila expected na ang kanilang Messiah ay ipapanganak sa sabsaban. Kasi bakit? Ang mindset nila, ipapanganak siya sa isang palasyo. Sa isang magandang bahay na kung saan ito yung magiging warrior ng Israel. But they're wrong. Most of the leaders during the time of Israel, hindi nila alam, dumating na ang kanilang tagapagligtas. Unexpected places, dumating na pala ang tagapagligtas nila, si Jesus, na kanilang buhay. And you know what? If you are Mary also, kung ikaw si Mary, buntis ka, di ba? At napangakuha ka ng anghel bago mo ipanganak na Joseph, yung anak ni Mary ay galing niya sa taas. Napangakuhan ka, di ba? So ano in-expect ni Mary? Oh, maybe Lord, may nakahanda sa akin isang room or isang magandang ospital or isang magandang higaan para sa isang baby boy na tagapagligtas ng isang lipunan. But what happened to Mary? Saan siya nanganak? Nanganak siya doon mismo sa sabsaban. Kaya kung mga babae, na nanganak ngayon, saan kayo nanganak? Di ba? Meron pa kayong mga ultrasound, di ba? Meron pa kayong mga iniinom ng mga folic acid para tumalino rin mga anak natin, di ba? Iba, nagpapasisaryan pa para talagang hindi na mahirapan. You know, si Mary, hindi ka lang nangyari sa kanya. Nanganak siya doon saan natutulog ang mga hayop. Kasi bakit? Walang available na room for them. Mary, maybe Mary, hindi niya ina-expect na ganito yung mangyayari sa kanya para ipanganak ang dakilang tagapagligtas ng buong sanlibutan. This passage reminds us that God's plan unfolds in ways we may not predict, but often bringing growth and joy in circumstances we least expect. Ibig sabihin, minsan ito ka lang mga kapatid, ang Diyos minsan, kumikilos siya sa mga bagay minsan na hindi natin ina-expect or hindi natin minsan pinapansin ng mga bagay. It calls us to remain open in finding deeper meaning in everyday experience of our life, where the divine can be revealed in the most unexpected places. God's will and ways are often found in unexpected circumstances. Minsan nakala natin, kalaban natin ang problema. Kalaban natin yung mga hindi magandang naging sitwasyon ng ating buhay. But no! God is working even in a place in which unfavorable and unexpected sa buhay natin. Nangyari po yan sa buhay ni Mary. Nangyari po yan sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Na most of the Jewish people hindi na expect na ang kanilang Messiah, tagapagligtas, ay dumating na pala. So God's will and ways are often found in unexpected circumstances. Ano ba ngayon yung sitwasyon mo? Meron ka bang unexpected situation right now? Na nagbibigay siya ng matinding kalungkutan? Na hindi mo akalain na bakit para sa point mangyayari para sa bagay na ito? Meron ba tayong ganyan sitwasyon ngayon? Na hindi mo akalain ito pala yung mangyayari sa'yo. Meron ba, Rodel? Sa buhay mo ngayon? Ha? Na nung bago ka pa lang sa Korea, na-expect mo ba na mamimit mo si Shirley? Di ba? Unexpected yun, di ba? Di ba? Ay, tawag na unexpected. Akalayan ba na yung simpleng pag-ahing sa Nevada, oye, dito mamimit mo si Shirley? Di ba? Sino nag-aakala? Di ba? Wala. Di ba? Hindi mo yung pinlano na pupunta sa church ng KCPC kasi bakit? May single doon na maganda, pangalan Shirley. Di ba? Hindi mo iniisip yun, di ba? Ang tawag yan is unexpected love life. Di ba? Tama ba?
Pero minsan hindi mo alam, si Lord pala ang nagtagpo na. Amen po ba? So ito pag-usapan natin ngayon, that God's will and ways are often found in unexpected or unfavorable circumstances. Just like what happened to Mary, just like what happened to the prophets of the Lord Jesus Christ na iniisip ng mga Hudyo na ang kanilang tagapagligtas ay papakan sa palasyo, isang magandang kwarto, but no. Ipinanganak sa unexpected place in which the manger. So giving to you the three unexpected profound truths based on Luke chapter 2 verse 6 and 7 will help us, or we may lead us into our understanding that God's way, that God's unstoppable ways will come even in the most unexpected moment. Tandaan natin, pagkalooban ng Diyos na mangyari yan, kahit napakasalimot ng sitwasyon mo, mangyayari ang kanyang kalooban. Because God's will and God's way is unstoppable. Sinabi ba ng Bible na dahil walang matulugan si Mary, walang panganakan, hindi mo na ipinanganak si Jesus Christ at kinabukasan. Walang ganong kwento, di ba? Nalabas na eh. Kailangan ilabas ang Messiah kasi that's the right time that the Messiah will come now in the world. At walang pwedeng pumigil. Ay ano mo sagsaba ng unang hinagaan ng ating Panginoon Jesus? Walang problema doon. Because in an unexpected moment, in an unexpected situation, tandaan natin, nandoon ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung tatlong unexpected profound truths na ating makikita sa kwento sa Luke chapter 2 verse 6 and 7? Number 1 is the unexpected setting. The unexpected setting. So ang mga Hudyo, ayan sa mga ina, ang kanilang in-expect for the coming of their Messiah is the one that, just like King David or King Solomon, na talagang magbibigay sa kanila ng kapayapaan over Roman Empire during that time. Na parang isang napakapangyarihang tao na kayang lumupig ng libo-libong kaaway. That's their mindset of their Messiah. Their Christos. Pero mali ang nangyari. Ang kanilang tagapagligtas ay ipinanganak na sa sabsaban. The plain contrast between the grandeur of the Messiah's birth and its humble setting in a manger, a simple feeding throw for animals, is truly striking talaga. Kumbaga, grabe. Bakit God choose Jesus Christ born in a manger? Bakit? Di ba parang napakalahing tanong yan? So this unexpected turn of events underscores the idea that life often unfolds in ways we do not anticipate. Minsan daw, ang biyaya o buhay na nais ng Panginoon sa atin, minsan nandoon sa mga bagay minsan na hindi natin inaasahan. Kasi nga tayo mga tao, natural sa atin na meron tayong mga pinaplano sa buhay. Tama ba? Pero tingnan natin, baka doon sa plano natin, may nais ang Panginoon na dapat baguhin. Kaya minsan may siguro sa plano natin hindi nangyayari. Kasi bakit? May gustong ipaunawa ang Diyos sa atin. Kaya nagpapadala siya ng mga unexpected situation. Unexpected problem. Bakit nangyayari yan? You know what? Ngayon, naguloksa po ang COG Dasmariñas because there is an unexpected servant of God going back to the Lord. This is Pastor Anthony. You know what? Nung nalaman ko yun ang unang tanong sa akin. Sabi ko, Lord, Pastor Anthony is anointed and really a great spiritual leader. Bakit, Lord, kinuha mo siya? You know, tanong talaga ako. Samantala, ang dami sa mundong ito na
Sana, kinuha mo na lang yung isang namumura ko sa Pilipinas. Di ba? Sometimes, di ba? Sometimes we try to argue God based on our morality. No? Pero tayo minsan lumalapit sa Panginoon based on what we know, what is right in our own moral concept. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang plano ng Panginoon. Bakit kinuha niya si Pastor Anthony sa ganung sitwasyon? We don't know the plan of God. Diba sabi nga, if you cannot see the hands of God, you can trust His heart. Why? Because His heart is full of love. Maybe Joseph and Mary, nag-uusap sila. Pasensya ka na, Mary, ha? Ito lang talaga yung pwede kong pagdalhan sa iyo para manganak ka na. Kasabsaban. Siguro kung si Ami siguro yung gagawin ko, inaaway na ako nito, di ba? Hindi mo lang dinala sa PGH, di ba? Sa hospital na ganyan. Habang nakakala, ipag-away sa akin, di ba? You know what, mga kapatid? These unexpected turns of events underscores the idea that life often unfolds in ways we do not anticipate. It challenges our preconceived notion of where and how significant events should occur. Minsan meron kasi tayong mga expectations sa atin na parang yun ay nagiging framework ng ating buhay. Na minsan tayong nagbigay na ng judgment sa mga bagay-bagay na nangyayari na parang hindi mo na kinonsider ang Panginoon kung ano talaga ang plano niya sa buhay natin. And sometimes, if those plans are not met or hindi nangyari, we try to question the Lord. Lord, bakit hindi nangyari ang mga bagay na to? Masama ba ako? Hindi man natin inisip na, Lord, why you allow this to happen? Is there anything, Lord, that I need to change in my life? Is there anything, Lord, that I need to do something in order for me, Lord, to know the will of yours? Wala eh. Walang ganun minsan, di ba? Kung hindi, reklamo agad yung ating sinasabi sa Panginoon. How immature we are in the sight of the living God. Kaya sabi ko kay Ami, ba't gano'n habang ginagawa ko itong sermon para ako yata yung pinapatamaan? Sabi ko, inawag sa kanya. Ba't ba gano'n dito? Sabi ko. Sabi ko, sige nga, sabi ko, grabe, habang ginagawa ko, sabi ko, ganito, parang ako yung yung mainit yung pakiramdam ko kanina. And doon ko na-confirm na this message is not from me because I'm also a message of this message. Itong mensahe na to ay hindi lang mensahe para sa inyo, mensahe para sa akin. Even I, as a messenger of God, kinakausap din ng Panginoon. Despite the lack of suitable accommodation, life found a way. Mary gave birth and Jesus entered to this world through the manger. Para sasabihin ito na, pag ikaw, ang buhay mo na kay Kristo, ang buhay mo na yan ay magpapatuloy. Magpapatuloy. Anuman ang sitwasyon. Dahil walang nakapigil sa pagdating ng ating Panginoon, di ba? Hindi siya napigilan na wala siyang magandang wala siyang magandang room, wala siyang magandang sitwasyon. No, hindi napigilan yun. Lumabas na ang tagapagligtas, even in the manger. At inalaw yun ng Panginoon. At because of that, many people during the time, unexpectedly, their Messiah was already there. Life found in unexpected places. Kung magiging bukas lang po tayo mga kapatid, at medyo magkakaroon lang tayo tawag ng maturity of situation, at i-analyze natin, baka naman talaga yung sitwasyon na kung saan kinakasadlakan natin ay base yan sa mga maling nagawa natin. Kaya tayo bisa nagkaganyan, di ba? So we need to think maturely. We need to analyze sometimes yung ating sarili, Lord, ako ba ngayon
Matured na ba ako talagang mag-isip sa mga sitwasyon? Sabi doon sa pinuso kanina, maturity is not based on age, but based on how you react to every situation. Do we react reactively or do we react proactively? Proactive ba tayo or reactive ba tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay? Do we consider the Lord every time there is something wrong sa buhay natin? Lord, why this happening to me? Unexpected ito. So ano pa yung sinasuggest ng kwento ni Mary? The so-called unexpected setting. This suggests that life possesses an inherent resilience, a capacity to emerge and thrive even in the most challenging circumstances. Ibig sabihin, pag tayo sa Panginoon, pwede tayo pagpalain ng Diyos kahit sa mga lugar na kung saan tingin natin ay hindi maganda at maayos sa ating paningin. Why? Because God's will are there even in unexpected situation. Maybe tingin mo, pangit, tingin mo parang katapusan na, wala nang magagawa. No, remember that God is sovereign. Kung kalooban ng Panginoon na gawin ang plano niya sa iyo, kahit anong sitwasyon mo, mangyayari at mangyayari ang kanyang kalooban. This also suggests that life has a natural strength and ability to recover and grow. Sa mga ups and down natin, especially sa down moment ng ating buhay, tandaan natin, yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay may kakayahan yan na makarecover at lumago uli para maging isang matatag na individual o tao. Has the ability to grow even in the difficult, challenging situation. It reminds us that despite hardship, there is always a possibility of hope, new opportunities for growth and renewal. Unexpected setting. Hindi inaakala ng buong sambayang Israel na ang kanilang tagapagligtas ay ipapanganak sa sabsaban. Kaya nga, many Jewish right now, hindi nila kinikilala si Jesus bilang kanilang Messiah. Kasi nga, because of their preconceived notion about the Messiah itself. Isang rabi nga nagsabi, we know that what's the look like of our Messiah. Alam namin kung ano talaga ang Messiah. Kasi bakit? Sa amin ipinangako yan ng Diyos. Sabi niya, sa kanyang writings. But they forget yung katotohanan na ang Panginoon ay kumikilos opposite of what they think. You know what? Karamihan mga kapatid na nangyari sa atin, sa buhay natin, sa mga plano natin, minsan opposite doon sa nais ng Panginoon. Amen ba? Opposite talaga. Malayo talaga. Minsan ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ng Panginoon. Ang tanong, ano ang magwawagi? Yung gusto mo o yung gusto ng Panginoon? Siyempre, yung gusto ba ng Panginoon magwawagi? Because God's will and way is unstoppable. Kaya pag Christian ka tapos lumalayo ka sa Panginoon, ang dami talagang hindi maganda rin nangyayari sa'yo. Or Christian ka tapos hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ang dami rin mga nangyayari sa'yo. So, ano yung gustong iparating ng Panginoon sa atin? Gusto ng Panginoon na magsubmit tayo sa kanyang kalooban. Amen? Kasi bakit? Nais niya kasi na maligya tayo sa kanyang pagmamahal, pagpapala na inihanda para sa atin. His ways is unstoppable. I-reject ko man yan
ang kanyang kalooban, mangyayari at mangyayari. So this is not the one truth about this story of the nativity of our Lord Jesus Christ. The unexpected setting in which Jesus Christ born in a manger. Na wala mo lang nakarecognize ng mga taong intelihente, mga taong mayayaman during that time. Sino po yung unang nakarecognize sa mga tao doon? The shepherd. It means God is now reaching those people who have a humble heart. And this is my next point. Unexpected God's presence in the humble places. Sometimes kung saan yung mga lugar na parang doon tayo parang walang magawa. In our humble situation, tandaan natin, minsan nandoon ang matindi presensya ng Diyos. Nasaan ang tagapagligtas during that time? Nasa palasyo ba? Wala. Nandoon sa usapan. Because Christ is the presence of God. Ano nangyari sa mga shepherd? Di ba? Nung nakita nila ang kanilang tagapagligtas, what happened to them? Maybe for the past years of their life, napakalungkot ng buhay nila. Napaka-boring. Walang kasiyahan. Ano nangyari? Nung na-meet nila ang tagapagligtas, ano sabi ng Bible? They overjoyed. First time in their life, nagkaroon sila ng totoong kasiyahan na hindi nila nahanap sa buong buhay nila. Why? Because the real joy of a Christian is in the presence of his or her Savior. Amen po ba? Ang kasiyahan natin mga kapatid ay nasa presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David, better is one day in your course than 1,000 elsewhere. Jesus, the Son of God, was born in a lowly manger, not in a palace. God meet us in places of humility and simplicity. Nais minsan ng Panginoon na i-meet na tayo ng Diyos doon sa mga bagay lang na humble situation and a very simple situation. We do not need a grandeur or perfection to experience His presence. Hindi natin kailangan para maglagay ng anumang dekorasyon o anumang mga paghahanda para masabi natin, in this place, I will experience the presence of God. Parang tayo ngayon, naghanda tayo ng Kapaskuhan, ang dami natin ginawa. Ang tanong ko sa inyo, na-experience nyo ba presensya ng Panginoon during that time? Did you really experience the presence of God in our own, in our Christmas celebration? Or marami lang naging masaya dahil may regalo sila? Pag hindi natin na-experience yung celebration ng presence ng Panginoon, sabihin, we fail to meet the Lord. Because most of the time, God will meet us in a place of humility and simplicity. You know what, minsan ako, may personal experience. Trabaho naman yung pastor sa dito sa Korea is naglilinis ng mga building. But you know what, most of the time, hanggang dadala ko yung kumakit ako sa third floor, fifth floor na building. You know what? Kumakanta ako and experience the presence of God, the joy in my heart. Pasalamat po pag nangyayari sa akin. Kasi bakit? Totoo. Ang sarap talaga sa presensya mo. Yung mga time, ilang beses ako umiyak dyan habang dadala ko yung mga pupunsa ng bitat. Tumutunog talaga yung luha. Eh, thank you. Sabi ko, natutunan ko lumapit sa iyo sa mga itong sitwasyon. Kaya minsan parang ang ganda na umaga sa church na yan, ang laki na kanilang stage, ang galing na mga musician, di ba? Pero pag nandun ka, ano nakikita mo?
Eh, yung husay ng song leader, sa mga matataas na nota ng upon, parang Mayara Carey. Bilas. Wala na. Hindi na, imbis na yung presensya ng Panginoon, ang iyong nag-feel, ano nakikita mo na, yung mga talentado sa harapan kasi nag-perform na sila. Hindi pala praise and worship na puntahan mo, concert pala. Minsan, nakakalungkot lang. Many churches, ganyan po sila. Hindi na-assure ang mga tao doon sa presensya ng Panginoon. Minsan, ang Panginoon gusto niya tayong i-meet sa mga panahon sa kung kailangan nagkakapihan. Yung mga ordinary moment. Kung aware lang po tayo that God wants us to meet those ordinary moments. Nandiyan lang ang Panginoon. Pag-isip mo ito mga kapatid, think how God often uses small and insignificant beginning to bring out great change. David the shepherd, one of the best king of Israel. Hindi naman siya lahi ng mga hari. Diba, during that time, the kingdom principle, diba, dapat kung sino yung hari, yung anak, yun ang magmamana ng trono, diba? Ganun yun eh. Hindi pwede yung kamag-anak mo magmana ng trono, yung anak ng kapitbahay mo, hindi. Kung sino yung hari, may anak doon na lalaki, siya magmamana ng trono. But during this time, it's not Jonathan nagmana ng trono ng Israel. No, sino? Si David. Yun ang story, di ba? Nang si Samuel. Pumunta doon sa bahay ng tatay ni David. Sino si Jesse? Sinabi ng Panginoon sa akin, nasa bahay mo raw ang isang hari ng Israel. Abay, tinawag si Aminadab na talaga namang Arnold Schwarzenegger yung pating. Ito yung magiging hari. Aba hindi, sabi ni Samuel. Ito naman siguro, ito, gwapong ito. Ito talentado, ito charismatic. Sabi ni Samuel kay Jesse, you know what, Jesse? Si Lord, hindi siya nakatingin sa appearance kasi. Nakatingin saan? Sa puso. May isang anak ka pa. You know what? David is neglected during that time. Si David, habang nagpapastol, meron siyang harp. Tumutugtog siya ng, then sings my soul, my Savior God to thee. Yung pala hinahanap ng Diyos. Yung mga tao, my heart of worship. Sabi ni Saul, ni Jesse, meron pang isang anak. Yung tinawag si David. Ano sabi ng Bible description? Ragged boys. Sabihin, madumi, may tsura. Nung nakita ng Panginoon, nung nakita ni Samuel, ito ang magiging hari ng Israel. At walang makapaniwala, unexpected person become the king of Israel. Why? That's how God's works. Ano sabi ng Bible? In James chapter 4, verse 6, God resists the proud, but give praise to the humble. Kaya madalas nakakamit sa presensya ng Panginoon, madalas na nakaka-encounter sa Panginoon yung mga tao humble ang kanilang puso. Why? Because God is opposing the proud. Kailanman, hindi nagwagi sa harapan ng Diyos ang mga tao na mayabang. Humility as the path of greatness. The humble circumstance of Jesus Christ emphasized the importance of humility. True greatness, the narrative suggests that, is often found in those who embrace simplicity and serve others. It challenges us to reevaluate our perception of success and to recognize that true significance lies not in outward appearance but in inner character and compassion. Kumbaga, na-develop natin yung panglabas na bagay. Nagpalaki ka ng muscle, ang ganda ng bahay mo, up and down, meron ka ng mga naipunda. Pero ang hinihintay ng Panginoon, i-develop mo kung ano yung nasa mo. Kasi bakit? The more you develop your inward being, the more mo na makikita ang pagpapala ng Diyos sa'yo.
Amen po ba? God wants us to develop inside of us the character, the humility, and being compassion. Gusto ng Panginoon ma-develop sa atin yan. Kaya nga, inilalagay niya tayo sa mga unexpected situation in order for you to realize that you are limited, that you are sometimes without power. Nais ng Panginoon na ma-analyze mo lang na si Lord talaga nagbabago ng buhay natin. God's sovereignty ensures that His plans are fulfilled, even in the smallest, most overlooked places. Bethlehem's choice reminds us that no place or person is too insignificant for God's purpose. You know what? Bethlehem is just a small city or town during that time. But pinili ng Diyos yun para magkaroon ng halaga sa harapan. God often works through the humble and lowly to display His glory. Ano sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 said, "But God chose the foolish things of this world to shame the wise." God chose the weak things of the world to shame the strong. Dumating nga sa point na naisip ko, sabi ko, Lord, hindi na lang yung mga abogado, tinawag ko sa mga pastor, mga doktor. Galing yung mga yan. Meron na silang influensya. Pag sinabi na ng isang, halimbawa, pastor na doktor, pag sinabi niya, sa araw na ito, libre ang check-up. Napakaraming tao puro sa kanya. Diba? O kaya isang senador, sabi rin ng isang senador, bibigyan ko kayo ng 10,000. Pipila ang mga Pilipino. But why not choose most of the powerful people, but rather call a shepherd to become his servant? Alam niyo bakit? Because they have the character of humility. Kasi gusto ng Panginoon, nakakatagpo niya ang kanyang mga anak. We will meet the Lord if we are humble enough to come to Him. Just don't despise small beginnings. God's greatest work are often start in humble places. Where might God be working in the overlooked areas of your life? Maybe ngayon sa buhay natin, na-overlook natin na buhay natin, yung pagising mo sa umaga, na-overlook mo na yan, di ba? Pagising mo, tumano, hawak agad ng cellphone, magluto agad, we overlook sometimes. Spots areas in our life kung saan God is waiting for us to meet there. Pero dahil nga, meron ka ng precaution na kailangan magtrabaho, boss naman, trabaho naman tayo, di ba? Wala na sa eksena si Lord sa buhay natin. Why not? We need to pause for a while. Pagtising natin, Lord, salamat po, mayroon akong buhay ngayon. And just utter a prayer with full humility of your heart. Lord, thank you for this day. Na magagampanan ko muli ang aking responsibilidad bilang isang individual, isang tatay, isang nanay. Lord, hayaan niyo po nagampanan mo rin yung aking responsibilidad bilang isang anak mo. At sa mga oras na ito, nais kitang purihin at pasalamatan sa akin. Ano man yung sitwasyon ko ngayon, Lord, you will be glorified in my life. Diba? Ang sarap ng ganong isip. The third point of unexpected truths about Luke chapter 2 verse 6 and 7 is unexpected power of humility. God wants us to see beauty in ordinary.
Minsan, mga kapatid, no? Pag tayo matagal sa church, sino pong 10 years na sa KCPC? Taas ang kamay. 10 years na po. Ayan. Ayan, 10 years. 7 years sa KCPC. 5 years. Ha? Kasi we are now 23, di ba? Ilan tayo? 23 na ba tayo? Di ba? Tagal na, di ba? At nagsimula kay si meron pong taga rito. Meron na pong nag-attend dito until now, here. Sometimes, di ba, pag matagal tayo sa church, nagiging ordinary na lang every Sunday natin. Di ba? May kami in the church, pagpag ka ng praise and worship team, maghahanda ka ng mga song, kanta ka, di ba? Pag hindi makuha yung key, baba, pag mataas. No? Sometimes, even yung ating paglilingkod sa Panginoon become ordinary. But you know what? We need to evaluate now our mindset. That those moments, every Sunday dapat, it's become an extraordinary for us. Amen? Why? Because we are worshiping and meeting an extra powerful God. Kaya dapat yung paglilingkod natin, pag-worship natin, todo nagmumula sa puso. Hindi dahil sa 2:30 na, meron ng presider, nagpasan ng ano, ordinary. Kumbaga, wala ng spark. No. Baguhin po natin. Unexpected power of simplicity. Luke chapter 2 verse 6 and 7 highlights the unexpected power of simplicity, especially in the context of the birth of our Lord Jesus Christ. Despite the humble and ordinary setting, a manger for animals, this simple environment become the birthplace of a transformative event in the history. It shows how profound and life-changing moments often arise from the simplest and most unexpected circumstances, reminding us that greatness can emerge in humility and simplicity. So ano po yung hiwatig ng Panginoon sa atin sa tatlong bagay na ito? That God work in unexpected moment sa buhay. Ano po yung hiwatig ng Diyos sa atin? Embrace the unexpected situation. Amen? Embrace the unexpected situation. Ano ba yung mo? Mahirap? Nahihirapan ka? May mga problema ka ba na hindi mo alam na parang kung meron bang solusyon o wala? You are not, hindi mo na-expect na gano'n yung mangyari? The Bible tells us right now how the Lord works in an unexpected situation. Embrace unexpected. What might God do in your life if you embrace the unexpected? If you open your hearts to His presence in the humble, or in a humble situation, or in a humble heart, if you allow the simplicity of faith to guide you instead of complicity of this word, God will lead you into success. So the story of the manger is not just a reminder of what God has done, but a question for us today. Are we prepared to meet God in unexpected places? Are we willing to embrace humility, simplicity, and trust that His plan are greater than our own plan? Like Mary, who gave birth her firstborn child in a manger, the shepherd who left their flocks to kneel before the child in the feeding trough. God now are inviting us to step away from our expectation and bow before Him to transform the ordinary day
into extraordinary experience. God is inviting us right now to come to Him in an ordinary way of your life. Pag-isip mo sa umaga, habang naglalakad ka, habang nagsubway ka, it's very ordinary. But God inviting us to meet God on that ordinary moment sa buhay natin. The question is, are you willing to meet God in those situations? Meron po akong isang napanood sa social media about the two digger, yung naghahanap ng ginto. Yung isa, ginawa niya puro reklamo kada pala niya ng lupa, reklamo. Gaano ba kalayo talaga yung ginto? Nasa ba yung ginto ito? Reklamo siya ng reklamo. Hanggang sa kanyang reklamo, umalis po siya. Hindi rin tuloy. Pero hindi niya alam. Kumbaga, 5 pala na lang pala. Nandoon na yung biyaya na hinahanap. Hindi niya expect. So in meeting our Lord, our God, sometimes we need to persevere. Amen? We need to persevere. We need to wait. We need to be patient. Because sometimes patience wins. Ano sabi ng James? Sa James chapter 1, verse 4. Dito po tayo magtatapos. Basahin po natin. Sa aklat po ni James. The book of James chapter 1. Sabi nito, verse said, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." Sabi, those unexpected moments. Consider it pure joy, because you know that the testing of your faith develops perseverance. It's a very important character ng isang Kristiyanong katulad natin. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Because God wants you to lack anything, you need to persevere. Because perseverance leads you into maturity. Amen? God wants us to mature in our faith, in our character, in everything. Para time man ka, malalaman mo na hindi talaga nagkulang ang Diyos. Amen? Pero kung reklamo ka ng reklamo ngayon sa buhay mo na parang kulang lagi ang ibig sabihin, you are not yet in the stage of maturity. That's why God put you to those unexpected circumstances in order to realize that you need to change. Let's pray. Hallelujah. Father, we thank you for reminding us how powerful you are sa buhay po namin. How sovereign you are, Lord, sa buhay po namin. Thank you, Lord, for giving us this kind of faith to see the promises, the ways and your will sa buhay po namin. Na nare-remind kami, Panginoon, na pag na-challenge kami ng mga sitwasyon, minsan hindi namin nakikita yung mga bagay-bagay sa buhay po namin na tama, ito dapat gawin. Lord, we trust on you. We trust in your presence. We trust in your way and in your will, O God. Lord, as we end this 2024, Lord God, this last Sunday of this year, Panginoon, nawa po, na-remind kami kung gaano dapat namin binibigyan ng importansya ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Lord, change us, Lord God. If there's something character that kailangan na mabago sa buhay po namin, Panginoon, help us to be humble in you at baguhin mo kami na ayon po sa iyong kalooban. Bless your people right now, Panginoon. We thank you and we honor you. Bless your name. And this is our prayer. In
In the name of Jesus. Amen and amen. Ngayon po, dalako po tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Yan po ang komunyon. At habang pong namimigay ang elemento ng komunyon, ni Brother Ace at ni Kuya Andy,